Hello, brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. How are you today? Ako'y magbigay pugay muna sa aking mga taga-subaybay at taga-sunod sa aking channel. At sa inyo na ngayon lang bumisita sa aking channel, maraming salamat. At ngayon ay umpisahan natin ito. Okay guys, at ating umpisahan ngayon decode, pagbigay ng meaning ang mga giveaway sign na ito. Ito ay mga common giveaway sign ng Japanese na hindi gaanong malalim. Ang pagkabaon nito ay hanggang sa 2 meters lamang. Mababaw lang. Ang iba niyan ay tinatakipan lang ng malalapad na mga bato. Okay, pag ganitong giveaway sign, kung ating i-analyze yan ay parang meron siyang parang higaan tapos ito yung item. Parang yung item ay nakalagay sa parang nakaganon. So ang meaning niyan ay treasure under. At kung may tubig man dyan, ang treasure ay under sa may tubig. Kung halimbawa ito ay ilog dito, ang treasure ay nandyan under sa big rock na yan. Okay, so hindi napupunta ng malayo pa. Wala siyang mga indicator kaya mismo under na lang. At gagamitin na lang yung third eye, yung ating common sense kung saan hahanapin. Basta't under at malapit lang sa bato na yan. Itong magulo ito na sign ng medyo may pampagulo siya na sign ng giveaways. Kaya ang pag-analyze nito guys, ito ay dalawang arrow yan. Nagmukhang letter U lang kasi yan. Hindi yan C kundi parang U. Kaya i-transform natin sa arrow. Ganyan. So ang mangyari niyan, kung arrow papunta doon, ngayon titingin naman tayo sa ibang mga signs niya. Itong tip, itong pinakasikreto. Kung saan ito nakaturo, mismo doon ang treasure. At mababaw lang yan. Minsan nasa may bato yan, tinatakipan. Minsan that is only 1 meter or 1.5 meter lang ang lalim. Mga giveaways lang, mga toolbox ang nilalagyan, ammunition box. Kaya hindi ganong malalim. Kasi yan ay ibinaon lang ng mga private soldiers. Hindi yung may ranggo. Kaya mababaw lang. Okay, kulayan natin ng iba. Ito yung, kung tingnan natin, para siyang natutulog na tao. Kaya lang meron siyang pampagulo. Ito. At ito. Ngunit ang tingnan natin dyan ay itong dalawang ito. Kung idirekta natin yan pababa, pati na rin itong sa may ilong dito. So below, treasure below ang meaning ng giveaway sign na ito. So kuha na guys. Punta tayo sa ibang sign. Ito naman ang pinaka-common na sign ng treasure. Pag ganito na sign, box inside the box. Meaning ito, hindi naman ito box, kundi ito yung nilalagyan, casement. Sa kaso na ito yung bato. Itong square sa labas at ang square sa loob, yan ang treasure. Kulayan natin ng yellow para magmukhang treasure. Ito ang treasure. So ang meaning niyan, treasure inside. Sa bato na yan, inside sa rock. Kung wala sa inside the rock, mismo below the rock. Kung wala, below. Sa next upload ko, ako'y mag-upload ng mga treasure inside the rock. Kung anong sign ang meron ng treasure enclosed in the rock. Saka kung saan banda sa rock, sa gilid ba, sa ibabaw, sa baba, nakalagay yung treasure sa inside sa mga bato.
Okay, so kuha na ito guys. Treasure inside or kung wala sa inside, below. Ito, common sign to. Ang meaning niyan sa Japanese character, ista. Ista, ang meaning niyan ay under. So under talaga yan ang meaning, pero hindi natin alam kung saan under. Kaya maraming nagkakamali sa hukay kasi pag binasa yung mga treasure code sa internet, lahat under, below, under, below. Pero hindi nila alam kung saan papunta na under yan. Ngayon, ating kilatisin at himay-mayin kung saan ba talaga ito na under. Saan ba talaga ang direksyon ng under na ito. Okay, ito yung pampagulo, itong portion dito. Dapat wala yan. So ito na lang ang tingnan natin guys. Papunta siya dito. Yan ang meaning ng under na yan. Tapos ito, pampagulo rin ito. Ayan, ito rin ang tingnan natin kung saan yan papunta. So dito din siya papunta. Kaya tama nga, below, pero hindi directly below. Kung di offset siya sa kanan. So below pero dito siya. Yan ang meaning ng sign na yan na giveaways. At mababaw lang yan guys. Pinakamalalim yan ay 2 meters. Later on may ipapakita ko sa inyo na diagram. Ito. Ang diagram ng giveaways na malalim. Naabot yan sa mga 8 to 10 meters. Ang lalim niyan. Pero tiba-tiba naman kayo kasi dalawang gold box. Meron ng gold bars yan pero kukunti lang. Hindi tulad doon sa Luzon. Sa Emperor Treasure Vault ay talagang kahon-kahon na gold bars at may mga Buddha pa doon. Pero ito, may gold bars na rin ito na giveaways pero hindi gaanong kalakihan. Pero milyonaryo ka na rin doon at mababaw lang siya, 8 to 10 meters. Okay, at atin yan tatalakayin ngayon na. Now na. Okay, at para ito sa ating mga novice at beginners na treasure hunter. Ito ay isang diagram ng medyo malaking halaga na rin ng giveaways. Ito ay giveaways pa rin makonsider na burial site kasi hindi ito pagmamayari ng emperor. Ito ay pagmamayari lang ng mga renegade soldiers na Hapon, yung mga escalawags. Yung hindi nila binigay sa general yung kanilang treasure at ibinao ng sarili kasama yung kanilang battalion or squad. Okay, so renegade soldiers na Hapon ang nagbao nito at atin ang i-decode ngayon isa-isa kung paano ba o ano ang makikita natin pag nagukay tayo sa ilalim ng lupa. Pag ganito na medyo malaking halaga na treasure. At ito ay natagpuan noon sa parte ng Mindanao ito, sa Southern Mindanao. Palagay ko sa Cotabato pa rin ito. Pero matagal na, 1973. Ito ay layout ng father ko kung paano nakuha yun. Alright guys, at ngayon ay ating umpisahan ang pagtalakay or pag-analyze sa diagram na ito ng malaking halaga na giveaways shaft. Ang tawag pala nito, ang buong ito, ang tawag niyan guys ay that is shaft. Yung shaft ang nilalagyan ng treasure na vertical tunnel. Yung parang balon, yung atabay, yan ang shaft. At ang una nating alamin ngayon kung ano ba ang height o ang lalim ng shaft na ito or ng tunnel na vertical. Yan ay approximately 8 meters. Sumubra or kulang, malapit lang siya sa 8. Ngayon, dito tayo guys, paano ba hanapin ito? Halimbawa, wala kayong nakita na treasure sign, kailangan lang talaga ng matang mapagmatsyag at mapanuri. Ngayon, pag merong vertical shaft na ganito guys, sa katagalan ng panahon, ang shaft na yan ay
gagawa ng sinkholes. Yung parang sinkhole, bababa siya ganyan. Depression ang tawag, yung ma-depress ang lupa ganyan. Bababa, gagawa siya ng sinkhole na hanggang half meters, gaganyan siya. At ito yung shaft. Ito yung ibabaw ng lupa. Meron siyang pabilog na shaft na sinkhole ang tawag. Kaya nga magtaka tayo, bakit biglang may circle na sinkhole sa lupa? Ang akala natin ay siguro malambot na lupa or may tubig sa ilalim kaya nagka-sinkhole siya. Pero hindi natin na-analyze na yan pala ay vertical shaft ng treasure vault or tunnel. Ngayon, ano ba itong layer na ito guys? Itong first layer, yan ay natural lang yan na lupa. Natural na lupa lamang yan. That is 1 meter lang sa height. Ang taas niya ay 1 meter. Ganyan at wala pa tayong makita dyan. Ngayon, pagdating natin sa medyo malalim na, this is 2 meters. 2 meters ang lalim nito. Pag tatayo dyan si Lebron, kasing tangkad yan ni Lebron. Kasing taas ni Lebron yan kung tatayo siya dyan. Ang laman yan guys, ay mga botelya. Kung hindi man bote or sake, yung bino ng Hapon tinatawag yan na sake. Kung hindi man bote or sake, ay mga plato at porselana. Ayan. Pwedeng plato or tasa or baso or basag na mga bote ang ilalagay dyan. Yan ay palatandaan na nandyan na kayo sa vertical shaft ng treasure. Natatamaan nyo na kaya huwag mawala ng pag-asa. Ngayon, after 2 meters, 3 meters na yun kasama ito. So, 2 meters. After 2 meters ay meron kayong ma-encounter na layer. Another layer na naman, kulayan natin ng ibang kulay para mas maintindihan ang layer na ito. Ayan. Ano ba itong mga bilog-bilog dito guys? Yan ay mga decoy rock. Mga bato yan na mag-detect sa detector, mga pyrites, mga bato balani, ganyan. Mga quartz stones, yung dinidikitan ng pyrites. Magnetized rock ang tawag. Kaya alam ng mga Hapon na in a near future after 50 years or 60 years ay maimbento na ang ating mga metal detector na tulad nito. Ayan, metal detector yan. At madaling mahanap yung treasure nila pag nandyan na yung metal detector. Kaya nilalagyan nila ng decoy na mga magnetized rock para yung detector nyo ay mabubuang at masisira, sisisingaw, basta na lang magsa-sounds, mag-detect yung detector kasi nilalagyan nila ng parang metal. Or kung meron silang dalang mga pako na malalaki, yung mga nuts and bolt, ilalagay din yan dito para surrender na tayo, hands up na yun lang pala, uwi na tayo guys kasi yung na-detect ng ating detector ng ating Titan Gear Megascan Pro, Deep Scan Pro, mga kwan lang pala yun, mga pyrites rock at mga pako at perno. Pero hindi natin alam na bakit meron doon sa ilalim ng lupa na ganyan. Kung i-analyze natin, meron talagang ibinaon dyan kasi anong gagawin dyan ng mga plato, baso, basag na buti. May binaon talaga, kaya proceed tayo pababa. Proceed tayo papunta doon. Huwag mawala ng pag-asa. Ang babaw niya lang, mababaw lang yan tapos mawalan pa tayo ng pag-asa. Yung hinahanap nga natin yung Emperor Treasure Vault na ang lalim-lalim noon, 40 meters yun. Wala sa kalahati nito, 8 meters lang ito. Ngayon, after natin mahukay ang mga pyrites rock na yan,
magnetic rocks, ay meron na naman tayong makitang chamber. Ito ay meron tayong makita dito na portion na mga putol na kahoy, woods. Kung walang woods, bamboo, meron yan. Kung walang bamboo, ay mga leaves na napakaraming mga dahon. Kaya minsan may nagtanong sa akin, "Sir, bakit may mga dahon sa paghukay namin? May mga dahon." Ano naman ang gagawin ng dahon sa 6 meters below the ground? Marunong bang maghukay yung dahon para papasok siya doon? Okay lang kung dinala yun ng mga langgam, wala namang langgam na papasok pa sa 6 meters below. Kaya ibinaon talaga yan dyan as palatandaan, sign, para pagbalik ng mga Hapon in a near future after sa war, after 50 years, babalik yung kanilang mga anak, ipapakita nila yung diagram na kung may makita kayo na bamboo or wood or mga dahon, after doon at chamber ay yun na yung treasure. Kaya yan ang mga palatandaan nila. Okay, kuha guys. Ngayon, punta tayo sa last na chamber. Ito na yun. So, ito na yun. Ilang meters na ba ito? Ito ay 2 meters dito. So, 5. Ito ay 3, 5 plus another 2. So meron na tayong 7 meters. So dito, mababaw na lang ito guys. 1 meter plus na lang sabihin natin. 1 meter plus ang chamber na ito. Kaya lang malaki sa drawing ko kasi may bato. Ngayon sa chamber na ito, ang makita natin ay mga kababalaghan. Kasi anong ginagawa ng 3 bulan na yan? Yan ay mga ball stones. Mga bato na sadyang kinulayan. Tapos binibilog nila kasi yung bilog ay paswerte yan na sign sa Chinese at Japanese. At kinukulayan yan ng... Kaya magtaka kayo, bakit may bato na kulay pula sa ilalim ng lupa? Minsan kinukulayan yan ng green, yung mga prosperous colors. Tapos of course blue. Ayan, kinukulayan yan. Itong 3 kulay na to or 5 kulay, may madagdag pa dyan. Basta may mga bilog na bato na may kulay. Tapos, itong katabi dito ay napakalaking boulders yan. At mayroon yan mga marka, minsan hole, minsan mga arrow na hindi natin mahalata na arrow. Mga kakaibang sign like yung mga C, sign na mga arrow. Ang boulders na ito ay kasing laki ng kalahating sakong bigas. So kung ito ang sakong bigas, isang sakong bigas ito, ang kalahati nito, ito, ganito kalaki ang bato na yan. Tapos hindi talaga yan bilog, pwede ring medyo flat. Kulayan natin ng iba. Ang bato na ito ay hindi talaga bilog siya, parang oblong lang. Kasi pangtakip yan sa final na treasure vault na hindi naman malaki na treasure vault ito kasi giveaways lang. Sa kaso na ito, 2 boxes of gold ang nilagyan, mga ammunition box. So ilang gold bars ba ang kakasya sa ammunition box? Sa palagay ko 10. So 10 12 kilos. Tag 12 kilos kasi ang gold bars na maliit noon at 25 kilos yung malaking gold bars noon. Mayroon pang 75 kilos na sadyang sinadya na mabigat. Pero pag iskalawag soldiers, yung mga iskalawag silang nagbaon nito, hindi purong bars ito. Minsan mga jewelries, klaseng jewelries, merong 14 carats, 18, 24, merong precious stones, at kung ano-ano na mga mamahalin na bagay, nilalagay nila yan sa box. Tapos ibinaon. Pero hindi na sila magbaon ng ganyang kalalim kung mga maliit lang na halaga. Pag ganyang kalalim, 8 meters na, malaking halaga na yan.
Kaya we will assume na gold bars talaga yan. Iskalawags nga eh. Pag iskalawags, double cross nila yung general nila. So gold bars ang laman yan. Kasi yung mga iskalawags, kung ikumpara natin ngayon, yun yung mga man in uniform, mga army or police in uniform, na mga iskalawags. Kaya kung iskalawags, mga marurunong talaga yan. Double cross yung kanilang general or yung kanilang officer. So ito guys, ngayon, nakita na natin itong bato na ito. Tapos meron siyang mga marka-marka na kung ano-ano. Pabayaan nyo lang yung mga marka na yan. Basta't sa baba mismo niyan, ito, yan na yung hinahanap talaga natin. Underneath sa big stone na yan, ito na yan, ito na yung bonus. Sa kaso na ito ay totoong treasure na na-recover during the 70s or 80s na dekada sa Southern Mindanao. Sa kaso na ito ay 2 box of gold. 2 boxes. 2 box of gold ang nakuha dyan. Ito. 2. So kung nahukay nyo itong isa at sabihin na nakuha na natin guys. Hati-hati na tayo. Uwi na tayo. Punta tayong Manila. Happy time. Good time. Isubukan nyo dito sa pag-drift sa kanan o sa kaliwa. Kasi baka mayroon pang isang box na naka-hide dyan. Kaya ganyan ang mangyari. Kaya inireveal ko sa inyo ang sekreto ng treasure tunnel na giveaways na hindi lang pala isang box ang nakabaon pababa, kundi mayroon pa siyang drifting to right na box ito. Kaya ngayon alam nyo na guys, na visualize nyo na kung ano ang section view or ano ang view ng ilalim ng lupa ng treasure shaft or treasure tunnel na vertical na tulad ng ganyan. At ako'y magpaalam na guys. Salamat sa panonood at sana ay matagpuan nyo na ang ating hinahanap. Tayo ay mag-ask lang ng pahintulot sa may kapal at sana ay ibigay niya, kasi kung hindi niya ibigay, kahit makita pa natin yan, ngunit kung ayaw talaga ibigay sa atin, hindi yan para sa atin. Kaya tayo ay manalangin muna bago tayo maghanap ng mga ganyan. Maraming salamat. God bless us. And don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.